Magandang buhay sa lahat mga kao. Meron din ba sa inyong mga ganitong kakaibang klaseng mamamayan? Yung bang ibibigay na lahat? Tanim na niya, pinamimigay na niya pa niya, kakainin na niya, ibibigay pa niya. So, nakakamangha na dito sa aming lalawigan, sa aking partikular sa bayan na sinilangan ko. Meron ganito. Kapansin-pansin, ay vlog ko na ito dati, pero every year, makikita mo na meron siyang ganyang ginagawa. Yung kanyang bignay ay hindi niya inuubos lang at ito ay pinapakain niya sa iba. Sa pamamagitan nga ng ganyang paglalagay ng karato lang, huwag na magpaalam, kumuha na lang para sa lahat. Minsan napapansin ko na siya ay naglalagay pa ng plastic para dun sa mga walang plastic na nangunguha. Minsan nasasapak ang sangan yan, makikita ko na gano'n, wala siyang reklamo. Every year ganyan po yan. Hindi man siya politiko, hindi man siya celebrity, hindi siya vlogger na katulad ko, pero sadyang mapapawaw ka. Ang goal ko sa pagbablog dito, mapawaw ang buong mundo na tayo ang the best na lahi. Although mahirap i-claim na sapagkat tayo mga Pilipino ay iba't ibang lahi ang pinanggalingan, pero genuinely yung historically mga Pilipino kaya talaga magkaisa. May bahay kubo tayo na binubuhat, tayo lang meron nun, tayo lang yung may bayanihan, tayo lang yung may Banawi rice terraces. Yan yung gustong burahin ng ibang lahi sa atin, para yung next generation hindi nila maalala na ang ating lahi ay nagkakaisa. Gusto nilang siraan yung pagkakaisang meron ang lahing Pilipino. So, may ilang mga media na bayaran, di natin alam kung foreigner din ang nagbabayad dyan sa mga yan, para sirain, para magpalabas ng mga lahat ng pangit sa ating bansa. Huwag i-highlight ang mga ganitong istorya. Siguro may ilang vlogger lang na gumagawa nito, na iniha-highlight ang pinapasikat ng lahing Pilipino. Tingnan nyo, binubuli na tayo ng ibang bansa, inaagawan na tayo ng teritoryo, tahimik lang mga Pilipino. At sapagkat una, hindi naman tayo palaban na ganun pagdating sa giyera. Noong unang panahon, lumalaban tayo. Pero pag alam din nating mapapahamak tayo, hindi naman natin nilalagay sa alanganin ng ating bansa. Dahil napakamapagmahal natin sa ating mga kababayan. Yun po yun. At nung una kong i-upload to, may nag-comment sa, I think Batanes. May honesty store doon. Walang tindahan, walang tindera, walang tindero. Babayad ka lang at kukunin yung kumukidlat na sa aking pagbablog. So walang babayaran. Walang hindi usapin kung basta katapatan store, honesty store nga eh. Kunin naman suklay mo, kunin mo yung bayad mo kung magkano. Gayon po yun. Kaya may pag-asa ang lahi natin. In fact, ang ating pong bansa and hindi lang the only Christian nation in Asia, kundi the only gospel sending nation all over the world. Ang pinakamaraming missionary ay nanggagaling sa Pilipinas. Kaya nga ang ating bansa ay nanggaling sa salitang Pilipi. Si Pilipi isang missionary. So yun po. At i-comment nyo below kung sa inyong bayan ay may mga ganito rin. Meron pa nga ako na video isa doon sa Agibaloy TV. Tawag na lang sa ating pangalan si Ate Lorna. Siya po ay nagpapaanak ng baboy sa kanyang mga kahangga ng libre. Grabe may mga values ang Pilipino na hindi na-highlight. Pero ang hina-highlight lahat mga corruption, kung ano-ano, para matabunan sa isip ng mga next generation na masama ang ating lahi. Pero we are the best race in the world. Sa atin lang bansa yung pagdumalaw, foreigner, giningitian, sinasalubong. Makakakain ka sa bukid na libre, foreigner ka man o hindi. Ganun katindi sa ating bansa. Kung ikaw ay dayo sa lugar na yun, kahit hindi dayo, makakalibre ka ng kape. Sa ibang bansa mo gawin yan, ewan kung magawa mo. Lahat nakabakod. May aso, may Doberman, may police dog, hindi ka makakapasok. Pilipino, ang pinaka-the best na lahi sa mundo. Nag-ampon tayo ng ibang bansa nung panahon ng giyera sa ibang bansa.
Bumoto tayo para sa batas na maging bansa ang Israel. May puso ang mga Pilipino pagdating sa lahat ng bagay, ano? Hindi tayo makasarili. Nakakapagbigay tayo sa ibang bansa kapag may kalamidad, sabihing mahirap na bansa, pero nagagawa natin yon as nation dahil nga meron tayong tinatawag na genuine malasakit. Nung nagbayanihan, hindi gobyerno lang ang tumulong, ang daming mga Pilipino lumabas. So, comment nyo below kung yung mga naging bayani sa inyong lugar. So yun lang yung nais ko po dito sa vlog na to. Ma-highlight naman yung mga ginagawa. Actually wala siyang balak magpasikat itong may-ari nito. Hina-highlight ko lang to highlight na may mga kabutihan ng mga Pilipino na panahon na para ipangalandakan natin, ipasikati natin sa buong mundo na meron tayong ganitong napakagandang lahi, ano po, napakagandang ugali as nation bilang isang lahing Pilipino. Ang pagkakaisa ay panatiliin po natin, pagmamahal sa bawat isa, hindi lang kapag panahon ng eleksyon, ganoon. Yun lang po ang aking goal dito. At mas takila yung mga ganitong tao na walang hinihintay na kapalit. Hindi man kandidato, hindi man politiko, hindi siya showbiz, hindi siya celebrity. So yun lang po, kung meron kayong ganitong mga ugali sa inyong bayan, huwag niyo pong ikahiyang i-comment, pasikatin natin ang ating mga kababayan. Pasalamatan man lang natin sila at atin po silang bigyan ng parangal. Sabi ng Bible yan, parangalan ang dapat parangalan. Ano po? Paalam mo na po. Samahan niyo po ako sa marami pang mga adventure at mga nakakawaw na ugali ng mga Pilipino. Sama-sama nating itaas ang lahing Pilipino. Huwag nating i-down sapagkat tayo isang lahi. Magmahal tayo sa isa't isa, magmahal tayo sa bayan. Maraming salamat, bye-bye and God bless.